nasagot naman ng maayos. Meron po ako nung nasa region. Ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Dating Pangulong Rodrigo Duterte dumating na sa the Netherlands. Dating Pangulo nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinaliwanag na sumunod at tumupad lamang sa obligasyon ng Pilipinas sa Interpol. Kasunod ng pagpayag na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Malacanang, wala pang impormasyon mula sa International Criminal Police Organization o Interpol sa posibleng iba pang arrest warrants para sa mga co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Department of Agriculture, nilinaw na hindi ipagbabawal ng COMELEC ang pagbebenta ng NFA rice ng mga LGU, pero naglabas ng kondisyon para sa nalalapit na campaign period na magsisimula ngayong buwan. At first quarter nationwide simultaneous earthquake drill isasagawa ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, hawak na ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating Pangulo ay dumating sa Rotterdam Airport sakay ng isang chartered plane. Inaresto siya ng mga otoridad dahil sa crimes against humanity. Ihaharap siya sa mga ICC judge sa mga susunod na araw. Si Duterte ang kauna-unahang presidente sa Asia na nilitisin sa ICC. Malugod na tinanggap ng International Criminal Court ang pag-aresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang kustodiya. Sa pahayag ni ICC Prosecutor Karim Khan, binigyan diin nito ang mga criminal responsibility ng dating Pangulo mula 2011 hanggang 2019. Kabilang ang pamumuno sa Davao Death Squad at ang madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Paliwanag ng ICC na saklaw ng kanilang jurisdiction ang kaso ni dating Pangulong Duterte dahil naganap ang mga alegasyon habang ang Pilipinas ay bahagi pa ng Rome Statute. Pinuri din ng ICC ang mga biktima, testigo at aktivistang tumulong sa investigasyon. Kasalukuyang naghahanda na ang ICC para sa initial appearance si Duterte at mga susunod na legal proceedings. It's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings and on proving its case before the judges of the International Criminal Court. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail, warrants can be executed. Naglabas ng Travel Authority ang Office of the President para kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Anya epektibo ang Travel Authority ng Vice Presidente simula pa noong alas 8 ng gabi araw ng Martes. Epektibo ang Travel Authority ni VP Sara sa Germany, France, Belgium, the Netherlands mula March 11 hanggang April 30. Batay sa inisyal na ulat ng OVP, lumipad pa Amsterdam ang Vice Presidente noong Miyerkules ng umaga via Emirates Flight EK337 kasunod ng pagkakaaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ng Malacanang na walang state kidnapping na nangyari sa pagpapadala kay dating Pangulong Duterte. Tiniyak din ng palasyo na dumaan sa standard operating procedure ang dating Pangulo. Si Clazel Pardilla na PTV Manila sa Balitang Pambansa.
Walang nangyaring kidnapping sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Yan ang sagot ng Malacanang sa paratang ni Vice President Sara Duterte na tila state kidnapping ang nangyari sa kanyang ama na pinalipad sa The Hague para harapin ang kasong crimes against humanity na isinampa ng International Criminal Court kaugnay sa madugong laban kontra droga ni Duterte habang nakaupo bilang presidente noon at extrajudicial killings noong siya ay alkalde sa Davao City. Sabi ng palasyo, ang kidnapping ay sapilitang pagkuha ng walang otoridad. Kaya paano raw magiging kidnapping kung may warrant of arrest naman si Duterte sa ICC? It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po mayroon ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. So wala po ako nakikitang kidnapping, kumpleto po tayo ng papel. Humingi ng tulong ang hukom sa International Criminal Police Organization kung saan miyembro at may obligasyon ang Pilipinas. Tiniyak ng Malacanang na dumaan sa Standard Operating Procedure ang dating Pangulo. Taliwas sa ipinakakalat kaugnay sa kondisyon ni Duterte, trinatuan niya ng maayos ang dating Pangulo. May kasamang abogado, piling security personnel at nurse para tingnan ang kanyang kalusugan. Nanindigan ang Malacanang na ang pagkakaaresto ni Duterte ay resulta ng pagtanggi na tugunan ang mga notice ng ICC. Nabigyan po sila ng 1 year to act on the alleged complaints. Pero wala po kasi naging aksyon. Kung may nagkulang man po at sinasabing hindi sila nabigyan ng due process, sila po mismo ang tumalikod sa kanilang karapatan na madinig ng prosecutor. Sa kabila ng inaasahang pagharap sa ICC, tiniyak ng palasyo na maari pa rin magsampa ng reklamo ang iba pang biktima ng war on drugs ni Duterte. There's no waiver yet of the right of the state to still run after him if there are other complainants in the country. It just so happened that there is already pending case before the ICC and we are just complying and enforcing. Una nang sinabi ng Malacanang na sisiguraduhin ang kapayapaan at kaayusan, kaya hinikayat ang publiko na maging kritikal sa kaso ni Duterte. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Mula sa PTV Manila, Calazal Cordelia, Balitang Pambansa. Nilinaw ng Department of Agriculture na maaari pa ring magbenta ang mga LGU ng NFA rice sa election period. Di basta susunod sa kondisyon ng Commission on Elections. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nilinaw ng Department of Agriculture ang inilabas sa memorandum ng Commission on Elections tungkol sa pagbebenta ng NFA rice sa 45 days election campaign period mula March 28 hanggang May 11. Hindi pagbabawal ng COMELEC yung pagbebenta ng NFA sa LGU, pero sinabi ng COMELEC na dapat hindi ibenta ng LGU yung NFA na mas mababa doon sa ibinenta ng NFA sa kanila. So, ibig sabihin, hindi dapat bababa sa 33 pesos yung sale sa mga mamamayan natin at hindi rin pwedeng ipamigay ng libre. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan mag-apply ng exemption ng LGU sa COMELEC basta masunod lamang ang mga kondisyon na ibinigay ng COMELEC para sa pagbebenta ng NFA rice, kasunod ng National Food Security Emergency sa bigas. Nakikipag-ugnayan naman ng Department of Agriculture sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa posibleng 11 billion peso project sa post-harvest facility for rice na susuporta sa National Food Authority at iba pang partner rice cooperative at associations. Pinag-uusapan doon yung isang possible project natin, yung post-harvest facility for rice.
for dryers and rice mills that will support the National Food Authority at saka yung ating mga cooperatives and association. This can start 2026 or 2027. Para naman sa patuloy na pagpapababa ng presyo ng karne, ipinatutupad na ng DA ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Positibo naman ang reaksyon ng mga nagtitinda at mamimili sa palengke. Ang malaking magiging tulong sa amin yun. Kasi pati yung mga maliliit na mga mamayan, makakapamili na kahit konti-konti, mas mapapaganda yung benta. I-adjust na lang namin yung pamimili namin. Depende sa presyo na lang, ina-adjust na lang namin yung pinamimili namin. Bagamat hindi saklaw ng pork MSRP ang mga supermarket, nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga supermarket para pababain din ang presyo ng karneng baboy. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Naghahanda na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa anumang posibleng mangyari o worst case scenario dahil sa pagtaas ng konsumo ng kuryente dulot ng nararanasang matinding init sa bansa. Ayon kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alamanza, tinitingnan nila ang posibilidad ng pagtaas ng red at yellow alert ngayong taon. Nakikipag-ugnayan na umano ang ahensya sa Department of Energy sa anumang magiging adjustment sa posibleng pagsipa sa konsumo ng kuryente gaya ng nangyari nitong March 5 kung saan itinaas ang Luzon Grid sa yellow alert sa loob ng 2 oras dahil sa power outage at hindi kinayang kapasidad ng power plants. Sa kabila nito, siniguro ng ahensya na walang magiging pagpalya at kakulangan ng reserba ng kuryente sa kanilang mga planta. Digitalization ng sektor ng turismo itinataguyod ng Department of Tourism. Si Sofia Zabardi-Tornos, ang PIA SOC Sergeant sa Balitang Pambansa. Patuloy na itinataguyod ng Department of Tourism ang digitalisasyon ng sektor ng turismo na nakatuon sa mga online platform para sa mga lokal at internasyonal na turista. Kasama sa inisyatibong ito ang pakikipagtulungan sa Klook PH, isang online booking application kung saan inihayag kamakailan ng DOT Region 12 na mga tour package ng Soxurgen ay malapit nang maging available para sa mas pinalawak na digital presence ng rehiyon. Our alliance with Klook Philippines, and this is an online booking, and proud to say that we will be featured there in a few months. We had our meeting with another region last February 27. We invited 2 tour operators from Soxurgen para maka-enroll tayo ng ating tour packages so that people from outside of the Philippines wanting to visit the region will have a ready package when they want to visit. Layunin ng partnership ng DOT at Klook na gawing mas madali ang pagpaplano ng biyahe sa pamamagitan ng mga curated digital package gamit ang online platform ng Klook para sa mas malawak na access. Itinampok din ng DOT ang Travel PH app bilang isang mahalagang digital tool na nag-aalok ng access sa mga accredited na destinasyon at impormasyon sa paglalakbay. Nakapagtala ito ng higit 71,000 downloads noong nakaraang taon. Hinihikayat naman ng Department of Tourism ang mga turista, lalong-lalo na mga backpackers, na gamitin ang mga digital resources para mas mapadali at mas komportableng paglalakbay. Mula sa Philippine Information Agency Soxurgen, Sofia Zabate-Ternos, Balitang Pambansa. Kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ayon sa isang international law expert. Samantala, Korte Suprema nilinaw na wala pang inilalabas na desisyon sa mga inihaing TRO para sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe ng PTV Manila. Give and take. Yan ang nangyari sa pagitan ng Pilipinas at International Police Crime Organization ayon sa isang international law expert. Una na kasing sinabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na obligadong sumunod ang bansa bilang miyembro ng Interpol. So if we are unable to provide support and cooperation on this, by the next time na kailangan din nating humingi ng tulong sa kanila dahil gusto nating tugisin itong kriminalidad na ito or tao na ito, how can you expect that they will also comply? Kumbaga, give and take lang ito sa diplomasya.
Dagdag pa ng international law expert, posibleng mag-bounce back sa Pilipinas ang hindi pagsunod sa Interpol. Posibleng makaapekto ito sa ekonomiya ng bansa. So kung hindi natin ito pagbibigyan ng kooperasyon, there will be some impressions, if not impressions, real effect to our treaty performance or treaty obligations with other states. In the future, the other states will be careful in dealing with us kasi bakit pa ako makikipag-deal sa'yo, hindi ka nga marunong tumupad doon sa simpleng usapan natin. Una nang sinabi noon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kung sakaling lumapit ang ICC sa Interpol ay hindi ito madaling matalikuran ng Pilipinas dahil kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa ang nakataya rito. Tandaan natin, there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na baka kailangan ng tulong ng Interpol. Kaya we value the Interpol over a lot of other things. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito eh. Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Ano lang yan. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. May ilang pagkakataon na rin na natulungan ng Interpol ang gobyerno. Kung matatandaan, matagal na ring may kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, gaya ng pagkakahuli kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Timor-Leste. Naibalik din sa bansa si former Bamban Mayor Alice Guo aka Guo Aping na pinaniniwalaang tumakas palabas ng Pilipinas. Pero umaapela pa rin ang kampo ni former President Rodrigo Duterte sa Korte Suprema ng Pilipinas. Humihirit sila ng temporary restraining order. 4 na magkakaibang petisyon ang inihain ng kanilang kampo na hiling mapalaya at mapabalik si Duterte sa Pilipinas. Pero mukhang huli na kapag naglabas ang SC ng TRO. Ayon pa rin yan sa isang eksperto. Can be considered as moot, pero pasensya, hindi ko kasi nabasa ang kanilang petition, pero kung titignan mo, kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Sinabi naman ng Korte Suprema na wala pang inilalabas sa TRO kaugnay ng petisyon. Pero sa naunang inihain ni na Senator Bato de la Rosa at ng dating presidente, sinabi ng SC na wala silang nakikitang malinaw na dahilan para maglabas ng TRO. Gayunpaman, pinagkokomento pa rin ang mga respondents na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Local Government Secretary John Vic Remulla at iba pa. Mula sa People's Television Network Manila, Luisa Erispe para sa Balitang Pambansa. Malacanang kumpiyansang magiging positibo ang pananaw ng publiko sa ginawang hakbang ng pamahalaan hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba't ibang sektor nagpahayag ng pagsuporta sa ipinakitang commitment ng Pilipinas sa Interpol na nauwi sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Malacanang na lubos na maunawaan ng taong bayan ang naging aksyon ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sandaling malaman lang kung paano nagsimula hanggang sa humantong sa pag-aresto sa dating lider ang pangyayari. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi lang dapat ang nakakaawang kalagayan ng dating Pangulo ang makitang naratibo na anyay bahagi na ng dulo ng kwento. Dapat ayon kay Castro ay masimulan at makita ang buong larawan ng taong bayan para maintindihan kung bakit kinakailangan na mauwi sa ganito ang mga kaganapan. Dapat din niyang maunawaan kung bakit kinakailangan ding tumugon ng bansa sa obligasyon nito at commitment sa Interpol. Kumbinsido si Castro na kapag nakita ng publiko ang kabuuan ng pangyayari ay magiging positibo ang tanaw nila sa ginawa ng administrasyon. Nandun na po tayo sa may bandang dulo eh. Dapat simulan natin bakit nga ba nagkaroon ng kaso sa ICC? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Sino ba ang nagsampa ng kaso sa ICC? Kailan ba tumiwalag ang bansa sa ICC? Hindi pa po ba nung nagkapagsampa na ng kaso, itong mga biktima, di umanong biktima ng Pangulo? Dapat yun po sana ang masimulan sa taong bayan para maintindihan nila kung bakit kinakailangan po na mangyari ang ganito, bakit kinakailangan din po tayong mag-comply sa ating commitment to the Interpol.
Kaugnay nito ay suportado ng iba't ibang grupo ang ipinakitang commitment ng Pilipinas sa Interpol na nauwi sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Sa Malacanang briefing ay binase ni Atty. Claire Castro ang pahayag ng ilang mga individual mula sa iba't ibang sektor hinggil sa pagkakadakip sa dating Pangulo. Hindi aniya patungkol ito sa paghihiganti o vengeance kundi para sa hustisya ng mga naging biktima at pamilya ng mga biktima ng naging war on drugs ng nakaraang administrasyon. Welcome din sa free legal assistance ni Castro kung nasabing development na nila ay mahalagang hakbang para sa accountability o pananagutan ng dating leader hinggil sa ikinasang EJK. Pati ang Commission on Human Rights ay nagpahayag din ng suporta sa naging hakbang ng pamahalaan at nagsabing mas dapat manaig ngayon ay ang accountability laban sa impunity o kawalan ng pananagutan. The Commission on Human Rights meanwhile said, the pursuit of justice cannot be stalled. Every delay prolongs the suffering of those left behind. It bears repeating the truth cannot be silenced. Accountability must prevail over impunity. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Nilinaw ng Malacanang na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa posibleng arrest warrant para sa mga co-accused o kasamang inaakusahan sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kung may dumating mang warrant, ganun pa rin ang magiging tugon ng administrasyon. Susunod sila sa batas at makikipagtulungan sa Interpol. Dinipensahan din ni Yuse Castro ang gobyerno sa mga naglipa ng pambabatikos, lalo na't sumunod lang ang pamahalaan sa normal procedure. Una nang iginiit ni President Marcos Jr. na walang batas ang nalabag sa pag-aresto sa dating Pangulo. Tumalima lang aniya ang bansa sa international commitment nito sa Interpol. Ikinalugod ng palasyo ang naitalang pagbaba ng drug abuse sa bansa batay sa datos ng Department of Justice. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bumaba sa 1.47 billion ang datos ng paggamit ng droga sa bansa noong 2023 mula sa dating 1.67 million noong 2019. Batay aniya ito sa 2023 National Survey on Drug Abuse. Ibinida din nito ng DOJ sa pagdalo nito sa 68th session of the UN Commission on Narcotic Drugs sa Vienna, Austria. Sinabi naman ng DOJ na nagsasagawa ang pamahalaan ng executive review ng mga polisiya hinggil sa paglaban sa droga sa bansa, habang patuloy naman ang pagpapatupad ng isang komprehensibong whole-of-nation approach para labanan ng droga sa bansa. Dito ay binigyan din ng ating administrasyon ang pagpapatibay sa mga prevention measures gaya ng education at rehabilitation programs kontra droga. Samantala, todo bantay din ang mga pulis sa Bicol at Western Visayas Region matapos itaas ang heightened alert status. Paliwanag ng PNP, walang dapat ipangamba ang publiko dahil prioridad nila ang kaligtasan ng publiko. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Nasa 10,000 pulis ang nakadeploy ngayon sa 6 na probinsya sa Bicol Region matapos itaas ang heightened alert status ng Philippine National Police. Bahagi yan ng proactive security measures ng Police Regional Office 5 para matiyak ang kaligtasan ng mga Bicolano matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung buong pwersa ng Bicol Region ngayon ay naka-heightened alert at yung Bicol Shield in-implement na po natin. Pag Bicol Shield po ay na-implement, yung mga border control natin, tatauhan natin para masita kung sino yung mga hindi pwedeng pumasok sa ating EOR, Area of Responsibility. Sir. Dahil sa Bicol Shield, pinaigting pa ang motorcycle at bicycle patrol sa mga kalsada sa rehiyon. Ipinagbawal din muna ang paglilive o pagliban sa trabaho ng mga pulis sa Bicol hanggang matapos ang halalan sa Mayo. Samantala, todo bantay naman ng Police Regional Office 6 sa mga posibleng pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pakiusap ni PRO6 Police Brigadier General Jack Wangki, gawin ito sa mapayapang paraan. Pagtitiyak ng PNP, walang dapat ipangamba ang publiko kahit naka-heightened alert sila dahil bahagi lamang ito ng security measures sa mga komunidad.
Mula sa Radyo Pilipinas Albay, kasama si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Suportado ng mga Bangsamoro ang pagkakatalaga kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Hiling nila sa Bangsamoro government, patuloy pa rin na maramdaman ang mga serbisyo ng pamahalaan. May Balitang Pambansa si Sharif Timhar na Radyo Pilipinas Iligan. Sa pag-upo ni bagong Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, umaasa ang mga taga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na magkakaroon ng positibong pagbabago sa rehiyon. Ayon kay Amirul Muhammad, tiwala siya sa kakayahan at dedikasyon ng bagong pinuno ng BARM. I believe that the newly appointed Chief Minister of BARM is committed and determined, especially in making change and development in the entire region. I have faith in him that he will also give a focus, especially to the opportunities given to the Bangsamoro people, like the job opportunities that will enhance and develop their status quo. Hiling naman ni Johamea Moads, huwag matigil ang suporta sa edukasyon sa mga kabataan. Umaasa ako na patuloy pa rin ang pag-support sa mga mag-aaral dahil kailangan yun ng mga estudyante. And then umaasa rin ako na meron silang mga bagong services mai-offer sa mga estudyante. Sana is magkaroon sila ng support sa aming mga estudyante dahil alam naman natin na mahirap yung buhay ngayon. Samantala, nagpahayag din ng suporta si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa bagong liderato ng BARM. Ayon kay Galvez, tiwala siya sa kakayahan ni Makakua lalo't matagal ng Moro leader ang opisyal. Sa pagpapalit ng liderato at nalalapit na parliamentary elections, patuloy na suporta mula sa mga taga-Bangsamoro ang hiling ng pamahalaan para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Mga tindera sa isang pamilihan sa Quezon City tiniyak ng ang nasusunod ang maximum suggested retail price sa baboy na tinakda ng Department of Agriculture. Si JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Naomi, ayon nga sa mga ilang tindera dito sa Kamuning Market ay original pa rin yung preso o hindi gumagalaw yung preso. Yung ibinibenta nilang baboy simula na magpatupad ng maximum suggested retail price. Ibig sabihin niya na kung ano yung presyo nila nung bago magpatupad ang MSRP, yun pa rin yung presyo na ibinibenta nila sa kanilang mga customer. Alas 6 pa lang ng umaga ay may mga namimili na dito sa Kamuning Market para mamili ng mga pang-ulam sa maghapon, partikular ang baboy. Hindi raw gumalaw ang presyo nito kaya kahit papano ay may kaunting ginhawa sa kanila. Okay naman po, pang-ulam po. For Pambaon po ng estudyante. Ang ilang mga tindera naman ng baboy gaya ni Aling Noemi, pinipilit na sumusunod sa maximum suggested retail price na itinakda ng DA. Pero paminsan-minsan daw ay nalulugi rin sila dahil sa laki ng puhunan. Sabi namin, yung kumukuha sa pigir hindi nagbababa sa amin. Ganun pa rin ang pahango, mataas. Ngayon, hindi kami pa makasunod ng balitang ganon, sinasabi namin sa customer. Sa ngayon, walang paggalaw ng presyo sa baboy na sa Kamuning Market dahil nag-a-adjust pa umano ang ilang mga tindera sa presyong ibinigay ng Department of Agriculture. Naglalaro pa nga sa 380 pesos hanggang 400 piso ang presyo ng kasim at pigay ng baboy dito. Ang liempo naman ay umaabot sa 460 to 480 pesos ang kilo habang ang buto-buto ay nasa 300 piso kada kilo lamang. Ayon sa mga tindera, sisikapin nilang makasunod sa MSRP na ibinigay ng pamahalaan para makatipid din ang mga customer. Naomi, para naman dun sa bigas, sumusunod naman yung ilang mga tindero at tindera dito sa MSRP, which is yung 49 pesos kada kilo naman. Pati yung kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng 29 pesos kada kilo ay talagang sinusunod nila. Yan muna ang latest dito sa Kamuning Market. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, bilang paghahanda sa mga matitinding sakuna gaya ng lindol, nakatakdang isagawa ngayong araw ang National Simultaneous Earthquake Drill. Kabilang dyan ang mga eskwelahan. Si Vel Custodio ng PTV para sa Balitang Pambansa Live.
Naomi, ngayong araw isasagawa ang National Simultaneous Earthquake Drill kabilang ang mga paaralan. Unang kwarto ay ngayon ang sabayang earthquake drill. Ito'y parang paghandaan ng malalakas na lindol, kabilang ang The Big One. Bagamat alas 3 ng hapon pa ang National Simultaneous Earthquake Drill, binabayagan na ng Department of Education ng mga paaralan at DepEd offices na isagawa ang drill ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ito ay para maiwasan ang mainit na panahon. Pabor naman ng mga magulang at mga guardian sa paghahanda sa sakuna kagaya ng lindol, lalo na't hindi na nila kasama ang kanilang mga anak pagpasok ng eskwelahan. Siyempre medyo komportable ko sa pagpasok nila. Ano po, for emergency lang po din po para may alam din po tayo sa mga safety first. Sa mga kung saan tayo magtatago pag may ganong sakuna. Tapos kung saan po tayo lilikas sa mga sa mga daanan din po, mga per exit, mga ganon po. Una po, the cover and hold po yung gagawin. Tapos kapag kakalmado na po, doon na po lalabas. Naomi, paalala ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Services lalo na sa mga oras na sakuna kagaya ng lindol ay ugaliin mag-duck, cover and hold. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Bukod sa lindol, paitingin din ng Office of the Civil Defense Western Visayas ang kahandaan ng publiko sa iba pang kalamidad at trahedya ngayong nationwide simultaneous earthquake drill. May balitang pambansa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Nakahanda ng Office of Civil Defense Western Visayas sa gaganaping nationwide simultaneous earthquake drill mamayang alas 3 ng hapon. Ngayong quarter nga, probinsya ng Guimaras ang pilot area ng first quarter NCED dito sa Region 6. Ayon kay OCD6 spokesperson Maria Cristina Mayor, pinili ang probinsya ng Guimaras para subukin ang kahandaan ng mga local government unit pati na mga tanggapan sa probinsya sakaling may lindol. Sa gaganaping earthquake drill, 4 na senaryos ang inahanda ng OCD. Ito ay sunog, baha, bomb threat at kung paano magresponde sa lindol. Paliwanag ng OCD, may mga kalamidad at insidente rin kasi na posibleng mangyari kapag tumama ang isang lindol. Kung kaya't hindi lamang duck, cover and hold ang dapat sinasanay at natutuhan ng mga residente sa Western Visayas. Inimbitahan naman ng OCD6 ang lahat na makilahok sa earthquake drill at sama-samang mag-duck, cover and hold para maging handa at ligtas sa pagtama ng lindol. Mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.